Mga ka-birds, ito na yung low pressure area na papasok sa ano natin, sa lugar natin. Ito yung mga isa sa naalala ko mga ka-birds, oh. Yung mga bulaklak na yan pag na abutan ng mga hangin yan, yan oh. So ang dami niyan. So halos makikita mo sa bawat kamatis natin ay naninilaw po sila. Ito yung isa sa mga magandang balita mga ka-birds, oh. Yan, yung papaya natin ay malaki na. Ang pag-aalaga ni Tatay Riot ng baka ay investment po yan mga ka-birds. So di natin pwede i-vlog yan dahil vlogger kami, at syempre gusto namin i-share sa inyo kung magkano yung kinita ni Tatay Riot sa isang buong taon, kung kumita ba siya dun sa baka or lugi ba. Ha? Yo, good morning! Good morning mga ka-birds, at magandang umaga sa lahat na minamahal viewers, at welcome tayo sa panibagong video nating pagsasamahan ngayon. Ang araw natin ngayon ay Huwebes, ang petsa 16 ng November, at happy birthday po sa lahat na may birthday for today. Yan, at isang tulog na lang, birthday na ni Tatay Riot bukas at ni Ate Lalin. So kita-kits tayo bukas sa celebration. At syempre morning Tay! Good morning mga ka-birds! Shout out dyan sa lahat mga viewers natin dyan sa W, at shout out sa nagsaportar sa mga karayot na walang sawa hanggang sa dulo. God bless, love you. Shout out kay Mama Rizal, kay Isil, ang Hilo, sa Yurek, kay Sir Dande, at shout out din sa Sir Lamberto. Yan, ingat ka palagi dyan sir, kasi ikaw ang tiwalaan sa trabaho dyan, kasi wala ka, hindi yan ma-asinso ang trabaho dyan sa negosyo. Shoutout kay Josephine Tabing, Josephine Botre, at anak Simbure, anak Kulot, sa mga vlog, Kalamba Vlogger, at kay Japper Sniper, Jan Riot, kay Bronze sa Burias. Shoutout dyan sa Prehiner, kay Joel, sa lahat ng taga-Burias, shout out na. Hindi ko mabanggit yung mga pangalan kasi ang sobrang dami sa supporter sa mga karayot. At shout out kay Jigger, ingat ka palagi dyan sir, dami palang alaga mo dyan sir. Iya na. Ito na mga ka-birds, yung biik ni Mars, lagyan natin dito sa host para Palitan natin, palitan. liig niya hindi masugat. Palitan natin ang hose, yung liig niya mga ka-birds, para hindi siya masyadong nasasaktan sa kanyang liig. Butter na. Yan. So ayan, maganda na oh. Kain. Bigyan natin allowance kasi Oo. tumutubo pa siya. Sige, complete yan tayo. Barda. At kita natin yung tiyan niya mga ka-birds, oh. Yan. So yung dede niya ay yan, nag-uumpisa na sa kung sa tao pa namuklan. Nangubre na. Nangubre na si Lucy. So ayan na, bago na yung liig niya.
Bago na yung tali at si Lucky 7 naman. Yan oh. Yan, Lucky 7. How many days to go? Ano na lang mga ka-words? 16, 18, 19, 20. 6 days. 6 days to go ay gagamitin ka na sa aking birthday ng aking Unica Iha. Salamat ulit ako kay Paring Dandy at kay Maring Mary Jane sa pagbigay nila dyan sa babo niyan. So nirigalo nila yan sa birthday ni Piang Piang. So salamat talaga. God bless po. Putulan mo? Ano, maganda na. Ganda na. May kulay blue at saka dilaw. Green. Green. Kulay green. Dilaw tsaka white. Bait to si sobrang bait nitong baboy na to mga ka-birds. Manang-mana dun sa nanay niya, si Alexa. Yan oh. Oh, di ba? Mga pabo natin oh. Ayan. So lumiksi sila nung binitawan natin sa kulungan. Tama pala to sa December ang sa Gandhi. Sa kanduha? Ito. Oh. Yan. Saka so, bila. Kato mo idako oh. Kana mo yung muso. Ayan oh, may saging si Tatay Riot. Para kay ni Sir Dande, ka Mamerichin sa pamilya. Kapamilya. Ang sabi niya, kain siya ng saging daw dito pagdating. Ayan, dalawang bulig ihanda natin sa kanya. Tama, tama. So ayun na. At proceed na tayo sa ibang gagawin natin. Daming duhat dito tayo. Yung saging na puti oh. Yun yung panghanda din kay Paring Dandy at kay Mary Jane. Ewan ko kung kakain sila dyan. Dahil kulay puti eh. Pero saba po yan. Kardaba kung tawagin dito sa amin. Mga pabo natin oh. Inom sila oh. Diba? Yung tatay oh. Salbahe yung tatay. Laging namumugbog ng mga ano. Manok ni Tatay Riot. Kaya tinali ni Tatay Riot dyan. Lapad ng likod pre buyag oh. Mga ka-birds, pakain tayo sa ating mga isda. Yan. To floater. Woo! Scanning ko na. Oh. Yan na sila mga ka-birds. Oh, dami sila oh. Yan, laki oh. Yan. Yan ah. Busog yata to ah. Yan. Ewan ko kung nabubuhay yung ulang namin dito mga ka-birds. Dahil nilagyan namin ng ulang to na nakaraan ni Tatay Riot eh. Dago ay pula oh. Ito pula oh. Ganun ako oh. Ha? Ano na kinakain? Janitor? Janitor. Grabe siya di. Dili ang matay siya. Dili ang matay siya. Hindi man gito lang ba? Yung awa. Oo kayo. Hello.
Try natin na pupunta ng day mamaya. Check natin kung may similya na doon. Busog sila, busog. Mga kaboards, ito na yata yung bagyo na sinasabi nilang paparating, oh. So ayan na, nood din ng Pag-asa kahapon. Kagahapon ay ang sabi ng Pag-asa ay meron tayong maranasan na pabugso-bugsong ulan. Maranasan ngayon nating Huwebes ng hapon or tanghali. So ito na siguro yun. Oy, bababa pa naman sana tayo dahil may meeting si Piang ng alas 12. Launa. Yan na, bumuhos na. Huwag naman sanang masyadong malakas para yung mga kamatis natin, safety lang. So ikot tayo dun mamaya sa kamatis natin. Time check tayo, ang oras natin ay pag alas 5 na po ng hapon mga kaboards. At dito po tayo ngayon sa farm natin. Gusto ko lang kayong i-update dito sa farm natin dahil eto na, so ramdam na natin yung low pressure area. So syempre pasalamat tayo sa mahal nating Panginoon mga kaboards dahil sobrang nag-alala ako nakaraan na dun sa bagyo na nabubuo sana, namumuo dun sa labas ng area natin. Kaso lang salamat sa mahal nating Panginoon na ginabayan pa rin tayo. So natunaw lang, nagiging low pressure area lang. At salamat Lord dahil isa po doon sa mga nagdasal talaga na sana wag dumating yung wag mabuo yung bagyo na yun dahil yung kamatis po natin yung inalala ko. Dahil yung kamatis natin kasi kakaumpisa lang magbunga. So pag yan kasi naabutan ng mga ganong malakas na hangin or malakas na ulan, so pero palayo lang sa Bisaya, palayo lang yan. So may tendency na maano talaga yan, hindi matuloy yung ano niyan, hindi matuloy yung kanilang pagbubunga. So ngayon naman gusto ko lang kayo i-update dito sa kalagayan nila. Gusto ko ipasilip sa mga papaya natin at yung mga kamatis natin dito. Di kagandahan, di maganda yung lagay dito sa hinabol natin dito sa taas, no, dahil halos lahat ay kumulot. Pero pasalamat pa rin tayo dahil kahit papaano meron namang di kumulot. Yan tulad nito, malalaki na sila. So sana gabayan po yan. At ito yung isa sa mga magandang balita mga kabards, oh. Yan, yung papaya natin ay malaki na. At yung ulan na yan, yan, naka tuhop na pala sa ilalim yan mga kabards, oh. Talagang basa na sa ilalim. So ayan na ngayon, ramdam na natin yung low pressure area. Naramdaman na natin. At sana ulan lang yung ating maranasan. At wag naman sana hangin. Kasi yung sa balita kanina meron yung bugso-bugso na hangin. Pero sana wag naman ganong malakas, sakto lang. Dahil yung kamatis nga natin ay delikado po. Yan. So napakadelikado sa mga kamatis natin pag malakas na ulan at malakas na hangin. So pasalamat tayo dahil yan, inulan na. Magto 2 weeks na rin na di tayo nakaranas ng ulan. So ayan nga, ito na nga yung inano ko nakaraan na sana magkaroon tayo ng ulan para makapagtanim na tayo ng mais. So subukan ko pala bukas kila Boss GR, ano tayo ng tawag dito, ano tayo ng binhi doon, yung binhi ng mais. So try natin mag ano doon kay Boss GR, try natin dumiskarte doon, tanong tayo doon sa papa niya kung mayroon pa silang binhi para makapag ano tayo, makapagtanim na tayo ng mais. Dahil para may mais din tayo. So ayun, yung tubig natin maagos, halo natin dito sa drum natin.
Pwede na tudlingan to, baka Monday or kailan bakante si Bay Insot. So alam ko bakante naman si Bay Insot eh, para makagtanim na tayo ng mais. Okay, grabe, tuwang-tuwa yung mga kamatis natin, oh, dahil nakatikim na sila ng ulan. So matagal-tagal na kasing walang ulan, pero ngayon ay nakatikim na sila. So medyo basa na yung kanilang mga puno. So magtuloy-tuloy pa to mga kaboys, yung ulan na to. Yan, o, kita naman natin yung ulap natin ay talaga namang masasabi mong bagyo talaga, dahil po dun sa panahon. Yan, at ito yung mga isa sa nilalala ko mga kaboys, oh, yung mga bulaklak na yan pag na abutan ng mga hangin yan, yan, oh. So ang dami yan. So halos makikita mo sa bawat kamatis natin ay naninilaw po sila. Yan, naninilaw po. At di lang yan mga kabordsa, dahil yung paninilaw na yan, yan pala yung umpisa sa kanilang pagbubulak. So merong ano dyan, yung iba, yung mga unang bulak yan nabubuo na nga, pero yung iba ay unang bulak paunang bulak pa lang nila yan. Yan, lalo na dito sa baba, dahil medyo mataas na yung mga kamatis natin dito at nagpasbaywang na, oh. So ito na yung kamatis natin, oh. Yan, kita nyo kung gaano katangkad. Hanggang dibdib na natin, halos hanggang dibdib na, oh, yung ating mga kamatis. Ganon na sila katatangkad. Yan. At sana ganito lang yung maranasan natin, na ganitong ulan lang. Huwag naman sanang masyadong malakas at malakas na hangin. Sili natin, may bunga na, oh. Oh, yan, maganda yung takbo ng sili dito, oh. Naka mulching eh, kamatis natin, oh. Mga kabirds, ito na yung low pressure area na papasok sa ano natin, sa lugar natin. So pasalamat tayo sa mahal natin Panginoon na ganitong ulan lang yung ating nararanasan ngayon, at sana magtuloy-tuloy lang yung ulan, at wala naman sanang darating na malakas na hangin para sa kaligtasan po ng mga kamatis natin. At sa mga katulad ko farmers dyan, yan, salamat po Ama, dahil ito po yung isa sa mga kalaban namin, sa tulad ko nag-isang mag-uuma. So ito po yung isa sa pinakakalaban namin, yung bagyo, malakas na hangin, malakas na ulan. Pero yung ulan na to, ito din yung isa sa mga kailangan namin sa mga katulad naming farmers, no. Pero sana wag naman masyadong malakas. So ganito lang, paunti-unti lang, kahit sabihin nating abutin pa ng ilang araw to, basta ganito lang yung ambon lang, pasulpot-sulpot lang, di masyadong malakas, at wala naman sanang kasamang hangin. At thankful naman ako dahil yung bagyo nga natin ay sa ngayon naging low pressure area na, at inaabangan pa rin kung gaano kalakas yung hangin na ating maranasan at yung ulan. Hanggang dito lang yung update natin sa ating mga kamatis. Nag-update na ako sa mga pananim natin dahil naramdaman ko na yung ulan na dulot ng low pressure area. So sana naman wag magtuloy-tuloy. At bukas na kami mag-spray dito dahil si Paring Jury busy masyado sa kanyang paghanap buhay, sa kanyang pagsa-sideline ng buy and sell. So di ko naman inabala si Paring Jury dahil yan po yung isa sa ano niya kinukuhanan ng panghanap buhay. Yan, grabe yung kamatis natin prebuyag mga kabirds, oh. Kita nyo yan, oh. Yan, naninilaw. Dami, di ba? Okay lang tong ganito, ulan-ulan lang. Huwag masyadong malakas at huwag masyadong malakas yung hangin. Gusto ko lang palang batiin si Piang Piang Probinsyana dahil nakatap siya sa kanyang school. Yan, proud, sobrang proud ako anak dahil ang
gusto lang namin ni mama mo na makapagtapos ka ng pag-aaral, maayos yung pag-aaral mo. So syempre bilang magulang, so proud na proud kami. Okay na sa amin yung makapasa siya sa kanyang pag-aaral, pero ginalingan ni Piyang nagkaroon siya ng award. So bonus na yon sa amin ng aking asawa na nagkaroon tayo ng anak na medyo may katalinuhan konti. Yan, Tatay Rayo to. Huwag naman sana, tay. Unti-unti lang, tay. Natikim na ng ulan at ayun mga estudyante galing school yan. So hanggang ano pa yan, sa taas pa yan uuwi, kawawa naman no. So syempre ganyan yung mga taong may mga pangarap sa buhay ba. So di nila inintindi kahit gaanong layo man yung school nila. So at least gusto nila makapagtapos sila sa pag-aaral, kasi ang isa sa pinaka mahalaga sa buhay ang pag-aaral, dahil ano yan yun yung di mo mabayaran ng kahit anong salapi, yung makapagtapos ka sa pag-aaral, di ba tay? Okay, tama. Yan, dito sa Tatay Rayo to. Kahit may pag-aralan ka, may kurso ka nang tapos, hindi pwede ibenta, wala po pwedeng magdili. Yan. Yan na si Hari. Yan Bay Hari. Oy, gana kaon bay, pasaw bay. Pasaw. Kain ng pasaw si Bay Hari dahil ilang days na lang yan si Bay Hari. May mabasa kasi ang comment doon na si Hari daw sana wag namin i-vlog. So ang sa amin kasi bilang isang vlogger, so and si Tatay Rayo tulad yan bumili ng baka. So hindi naman kasi to habang buhay lang na ni Tatay Rayo aalagaan, kasi meron din kaming pangangailangan yan tulad nila ni Tatay Rayo. So di pwede habang buhay na manatili si Hari dito. So kaya nga nag-invest kami, yan nag-alaga kami, dahil pag medyo lumaki na, pag medyo kumita na kami, so pwede na nating ibenta. Nanghilaw ako ng pasyensya dun sa nag-comment na sana wag na i-vlog si Hari. So kahit kami naman nalulungkot kami na bibitawan si Hari kasi sobrang bait ni Hari, pero kailangan dahil vlogger kami at nag-invest kami. So tsaka yun yung isa lang sa hanap buhay namin, nag-invest lang kami ng baka, no? Yan, baka, baboy. So hindi naman kasi hindi naman kasi pit na pwede mo siyang pwede mo siyang itira sa bahay mo. So ang baka ay isa pong investment yan. Uy! Nagulat si Hari. Ang pag-aalaga ni Tatay Rayo ng baka ay investment po yan mga kaboards. So di pwede i-vlog yan dahil vlogger kami, at syempre gusto namin i-share sa inyo kung magkano yung kinita ni Tatay Rayo sa isang buong taon, kung kumita ba siya dun sa baka or lugi ba. Kasi para yung iba naman ma-inspire sa atin, ma-inspire mag-alaga na ganito pala mag-alaga ng baka, maganda pala mas mag-alaga ng baka, dahil talagang ang pag-alaga kasi mga boys parang mag-iipon ka lang yan mag-iipon ka ng pera pang alakan siya ba. So pag wala ka ng madukot, so ayan, ibenta mo na, bibiyakin mo na, di ba tay? Okay, tama. Tapos ibili natin ng babae para dumami. Tama. Parang mag-anak sila. Kasi sa Hari kasi mga kaboards, lalaki yan. So ang ginagawa lang talaga niya Hari, patining, investment, yan papalakihin namin, papalikihin ni Tatay Rayo. Tapos pag yan medyo lagay ni Tatay Rayo na kumita na siya, so syempre pipili din ang buwan si Tatay Rayo na kung saan mahal ang baka. Pag December kasi mas mahal dahil mahal ang karne sa palengke Manila. Kasi para to sa pangbiyahe sa Maynila. Tama. Tagal ako nagbiyahe mga kaboards, 2007. Umpisa ko ng biyahe ng Cavite. Buong Manila naikot ko dyan sa mga slaughter dyan.
Pasay, Tondo, Cainta, at Tagaytay, Cavite. Kaya isa si Tatay Rayot na inspire na mag-alaga ng baka dahil si Tatay Rayot may experience na kung anong buwan yung mahal ng karne. Yan, December. So yan, at na-share lang namin, no, mga ka-birds. Na-share lang namin. Merong niluto si Nanay Rayot dito, mga ka-birds. So ito yung masarap sa merienda, oh. Yan. Ala. Mga ganyan. Ay, sarap ko kung pinapupuso ng sabi kay. Data naman kayo saging. Masarap. Data na kayang saging. Ayan, oh. Oy. Kaway-kaway kaya Tuljan Rayot sa Manila. Dahil si Tuljan Rayot, ito yung isa sa pinakamahilig, yung tik-tik na may harina at masarap to, lagyan mong saging, saba. Ayan, oh. Diba? So nakaraan kasi pinadala natin si Tuljan Rayot ng tik-tik. So nagpadala tayo ulit kahapon. Yan, baka sunod araw to, nandiyan na yan. Luto kang ganito, tik-tik na may saging tsaka harina. Sarap. Saging na saba to, ha? Wala pala saging. Sarap.